At para naman sa isang eksperto, malabo ang utos si Pangulong Bongbong Marcos na tapusin ang EDSA rebuild sa loob lamang ng 6 na buwan. Nanguna sa balita si Reniel Pawid. Reniel, anong mungkahi ng ilang eksperto? Ed, mukhang mahihirapan daw ang gobyerno kung gagawing 6 na buwan lang ang rehabilitasyon ng EDSA. Yan ang sabi sa atin ng urban planning professor na si Dr. Edgar Chavez. Sa kanyang assessment, posible pang matapos ang EDSA rehabilitation ng 2 taon. Yan ay kung 24/7 ang construction at total lockdown. Ibig sabihin, walang makakadaan sa EDSA. Kaya paano pangaraw kung 6 na buwan lang ito? Narito ang kanyang pahayag. Lane by lane, no? And then rainy season, even 2 years, I believe, is not feasible or workable. Ang 6 months, if we're talking of the whole EDSA, malabo po yan. Sang-ayon naman daw si Chavez sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ipatigil muna ang EDSA rebuild, lalo't kailangan pa itong pag-aralang mabuti. Mungkahi niya kung matuloy man ang rehabilitasyon, segment by segment ang pinaka-epektibong gawin. Lalo't maraming negosyo raw ang maapektuhan kung tuluyang isasara ang EDSA. Nakakaalarma na rin daw ang nadaragdag na 200,000 na sasakyan sa bansa kada taon. Kaya kung siya raw ang tatanungin, dapat unahing pagandahin ang mass transportation system sa Metro Manila. Narito ang kanyang pahayag. Kahit kinisin natin, pagandahan natin yung surface, hindi mawawala yung traffic congestion because the main issue of traffic congestion EDSA is the volume of vehicles. Ed, sa ngayon, ipinapasuri pa nga ng malaliman ni Pangulong Marcos ang EDSA rebuild sa Department of Transportation at Department of Public Works and Highways bago ito tuluyang ipatupad. Balik sa'yo. Ulat ni Reniel Pawid mula sa Maynila.